Yan, praise God. Alam ko pong tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Sa nakaraang linggo, bagamat marami tayong mga kinaharap na mga kakaibang mga pagsubok at challenges sa buhay po natin, hindi nawawala yan sa mga Kristiyano, pero isang bagay ang sinigurado ng Panginoon, kasama natin siya sa lahat ng pagkakataon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And that what makes the difference, no? Pareho lang maari ng mga tao sa mundong ito na dumadaan sa mga pagsubok, pero ang kaibahan ng mga mananampalataya, merong Diyos na sumasama sa kanila, hindi iiwan, hindi pababayaan. Amen? Sige nga, praise the God. Napakasarap na assurance po yan. Tayo po, ang ating pong tema, no, last Sunday na po natin to, parang 5 Sundays na po yata nating pinag-uusapan. Ang Christ sufficiency is the answer, experiencing true fulfillment. Kumusta naman po ang mga natanggap nating katuruan? Ayan, napupuno na po ba kayo? Nag-uumapaw na po ba kayo? No, nawa yung mga ang ganda ng mga binibigay sa ating mga pagtuturo, no? Dahil sometimes we fail to realize that Christ is enough, na sapat po, no, yung kasapatan ni Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngayon pong umagang ito, meron pong parte ng ating buhay mananampalataya na we feel that we are inadequate. Ang feeling natin, kulang ako, hindi ko kaya. At yun po yung sa aspeto ng paghahayag o pagpapakalat ng salita ng Diyos. O pagsasabi sa napakaraming tao na mahal sila ng Panginoon. Ngayon pong umagang ito, ang title po natin, The Sufficiency of Christ in Spreading the Gospel. Ayan, the sufficiency of Christ in spreading the Gospel. On Matthew 28:18 to 20, sabi po dyan, And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Ayan, may Tagalog na po. Ready na po ba kayo? Matthew 28, verse 18 to 20. Basa po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. How refreshing is the Word of God to assure us na sa pagdating po sa aspeto ng pagpapakalat ng salita ng Diyos o pag-share ng kaligtasan, ng mabuting balita ng kaligtasan, ay hindi po pala tayo kukulangin. Dahil sa talata pa lang po na binasa natin kanina, andyan na po ang sagot. No? Na hindi, sa lahat ng panahon, kasama po natin ang ating Panginoon. The universal calling with an eternal impact. May ibang pagkakatawag po ang Diyos sa bawat isa sa atin. And that is the mission of spreading the gospel. Yung Great Commission, yung nandyan po, no, na sinabi dyan na, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yan po ay utos ng Panginoon, iniwang assignment sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang tumanggap ng kaligtasan, sa bawat isang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang po yan para sa mga pastor, sa mga evangelists, sa mga missionaries, kundi yan ay isang utos na binigay sa bawat isang mananampalataya. Pakitaas nga po ang kamay ng iniligtas ng ating Panginoon. Yan. Baka gusto niyo po 2 kamay.
Ayan. Di ba? Sold na sold sa Panginoon pagdating sa kaligtasan. So, hindi na tayo magtuturo, di ba? Ang turo natin, pag ganyan, ako pala yun, di ba? Ako pala yun. Ako yung niligtas, ako yung tinubos na ang misyon na ito, ang assignment na ito ay bigay ng Diyos sa akin. Amen? Amen po ba? Bigay ng Diyos sa inyo, sa bawat isa po sa atin. It is a command given to every believer. From the moment we receive Christ, we are entrusted with the responsibility to share the good news. Automatic pala po yun, na sa punto na ikaw ay naligtas, no, nag-uumapaw, hindi ka mapigilan, dapat hindi ka mapigilang maikwento yung magandang balita ng kaligtasan na yung tinanggap. Lagi ko pong nasi-share, no, kapag tayo po ay nakapanood ng magandang palabas, di po ba? O nakakita ng isang post sa social media, anong ginagawa mo? Kinikwento mo agad. Di po ba? Amen po ba? Hindi naman tayo binabayaran. Naalala ko yung time ng may palabas na yung parang nagpalit sila ng mukha, no, through surgery. Tuwan-tuwa kami dun sa palabas. Paglabas ng sine, nagkwekwentuhan pa kami, no? Kami rin naman nakapanood. Sa sobrang tuwa kami dun sa paglabas namin, sa mga kanya-kanya pag kinabukasan, no? Pasok sa opisina, sa trabaho, kinikwento mo, pinopromote mo yung napanood mo. Amen po ba? Hindi ka naman binayaran ng producer para sabihin sa iba yon. Tama po ba? Pero ganun ka ka-excited to share. Mas lalo po ang salita ng Diyos. Mas lalo po ang mabuting balita ng kaligtasan. We are entrusted the responsibility to share the good news. Pero isang katotohanan po, di po ba, hindi natin maitatanggi, nagiging hesitant po tayo. Nagdadalawang isip tayo kung sasabihin ba natin, magkikwento ba tayo tungkol sa Biblia, tungkol kay Jesus, tungkol sa kaligtasang tinanggap mo. Kasi ang feel natin, I'm unprepared. Hindi pa ako pwede, hindi ko alam ang sasabihin ko, baka pagtawanan nila ako. So marami tayong mga na naiisip na dahilan, no, para sabihin lang na, oy, legit nga, ay hindi ka makakapag-share kasi ito yung mga reason mo. Pero hindi po yun. Dahil yung talata na binasa po natin, ay binibigyan po tayo ng dahilan para sabihin natin na sapat si Kristo para ako ay magkaroon ng kakayahang ipahayag, i-share, ipakalat ang salita ng Diyos. We may ask ourselves, nasasabi natin yung sa sarili natin, no? Paano kung hindi ko alam yung tamang salita na sasabihin ko? What if I don't know the right words? What if people reject me? Paano kaya yon? Baka pagsaran ako ng pinto, hindi ako pakinggan. Baka pagtawanan ako. What if I fail? Paano kung wala namang interesado? These questions are natural, but they are often reveal a misunderstanding. Natural dahil nga tumitingin tayo sa ating kakayahan, pero meron tayong hindi nauunawaan. Dahil ang pagkakaintindi natin, ang evangelism, o ang pagpapakalat ng salita ng Diyos, ang pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan ay nakadepende sa ating lakas. Yun ang iniisip eh. That is the misunderstanding. Nang iniisip natin na ang pag-share ng Word of God ay nakadepende sa ating lakas, sa ating karunungan, sa ating abilidad to persuade people. Naalala ko no, kapag may nakikita akong mga nag-share ng salita ng Diyos, hindi lang po sa pulpit, yung mga talagang may sasalubungin lang yan, bibigyan ng gospel tracts, share nila, kikwentuhan nila yung mga tao. Di ba, minsan nagtataka tayo, naku, hindi ako ganun kagaling magsalita. Hindi ko kaya yon, manginginig ako, talagang maghangatog ako sa takot at sa kaba kapag ginawa ko yon. Kasi nga, ang iniisip natin ay ang ating kakayahan para ma-persuade yung mga tao. But the truth is, evangelism is not about our sufficiency.
Hindi yung ating, although kailangan po nating matrain, kailangan din na po nating malaman pa at matutot gumaling. Pero ang isang aspeto doon kahit bago kang mananampalataya, ay kakayanin mong gawin na ipakalat ang salita ng Diyos dahil ang katotohanan, ang evangelism is not about our sufficiency, but it is about Christ's sufficiency. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, ang usapin pala rito ay hindi yung kung kaya ko ba. Ang usapin po pala para makapangalat ka ng salita ng Diyos, masabi mo, maihayag mo ang kabutihan ng Panginoon ay ang isipin at ang tayuan mong katotohanan, sapat si Kristo para makapag-share ako ng kabutihan ng Panginoon. Jesus, in His final words before ascending to heaven, gave the Great Commission. Yung binasa po natin kanina on Matthew 28:18-20. And Jesus makes it clear that the success of our mission, yung assignment na binigay po sa atin ng Diyos, no, to make disciples of all nations, to go and preach the gospel, ay hindi nakadepende sa atin, kundi ito po ay nakabase o nakaugat sa kapangyarihan, sa otoridad, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu at ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya tingnan po natin, ano-ano po ba ang mga bagay na ito para makontento po tayo, makumbinsi tayo na sapat po si Kristo para maibahagi natin ang salita ng Diyos. Number 1, sabi po dyan, His authority sends us. The reason that Christ is sufficient to spread the gospel, for us to spread the gospel, because His authority sends us. Ang sabi po ng Matthew 28:18-19, sabi po dyan sa binasa natin kanina, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi dyan ni Jesus, sabi dyan, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Si Jesus po ang nagsasalita niyan, na bago po siya umakyat sa kalangitan, ay sinabi po ng ating Panginoon, may assignment akong ibibigay sa inyo. May assignment akong ibibigay, pero bago niya pa sabihin yung assignment, sinabi niya na yung sagot. Di ba? Ang sarap no? Pag nasa eskwela ka, may assignment si teacher, meron ng answer sheet. Meron ng sagot, nag-assignment pa, no? Di ba? Ang sarap nun. Umpisa pa lang, sinabi na ni Jesus, may pagagawa ako sa inyo, pero dahil alam niya na yung mga agam-agam natin, alam niya na yung mga excuses natin. Kaya sinimulan niya na muna doon sa magiging dahilan para hindi tayo kulangin para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano po yun? Para sabihin ni Jesus sa ating lahat, yung kapangyarihan na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay pinahayo niya upang mag-share ng salita ng Diyos. Sabi diyan, lahat ng kapangyarihan. Sabihin nga po natin, lahat ng kapangyarihan. Ayan, pag sinabing lahat, without exemption. Yan po yung sinasabi ni Jesus, na yung Diyos na nag-utos sa atin, nasa Kanya ang lahat ng authority. Before Jesus commands His disciples to go and make disciples, He first declares a powerful truth. All authority in heaven and on earth has been given to me. This statement is the foundation of the Great Commission. The success of our mission does not depend on human ability. Dahil alam na ni Jesus yung mga buts, no? Pero Lord, yan. Alam na ng Lord yan. Kaya sinabi niya na ang success, ang katagumpayan nung fulfillment, nung assignment na binigay sa atin ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating abilidad, kundi sa kumpleto at tiyak na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. The authority
na sinasabi po rito, it means power, jurisdiction, and the right to rule. Nung sinabi ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya na. Ang sinasabi niya po doon, no, si Jesus ay hindi lang basta religious leader, but He is the supreme king over all creation. Yung authority niya, kapangyarihan niya, walang limitasyon. It is not limited to the church only. No, ang sinasabi ng Lord dito, yung kapangyarihan niya hindi lang sa mga mananampalataya. Sabi ron, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na kay Jesus, nasa Kanya na, sa langit at sa lupa. So, saan pang hahanapin natin? All authority are given unto Him. Kaya nga siya, it extends to all people, all nation, and every realm of existence. By emphasizing His authority, Jesus reassures us that when we share the gospel, we do not act on our own. Yung sinabi po ni Jesus sa Matthew 28:18-19, that all authority in heaven and earth has been given to me. Ang sinasabi niya po doon na kapag sinunod natin yung word na go and make disciples of all nation, ang sinasabi lamang po doon ay hindi ka umaakto sa sarili mong kapangyarihan, but you are under the command or authority ng Diyos, ng hari ng mga hari. Kaya nga sabi diyan, no, yung sinabi sa 2 Corinthians 5:20, we are not acting on our own, but we are the ambassadors of the King of Kings. Sige po, yung kanina, sabi diyan, kaya nga, basa po, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo na sa pamamagitan namin, at kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristong nakikipagkasundo kayo sa Diyos. Ang sinasabi diyan, therefore, we are ambassadors. Alam niyo po yung mga ambassadors? Na, let's say sa Philippines, no? May ambassador sa US. Ano pong trabaho niya? To represent. At kung ano yung utos ng pinakamataas, let's say ng presidente, yun ang kanyang sinasabi. Yun ang kanyang ginagawa. He is acting under the authority of someone above him. Tayo pong mga mananampalataya, ang tawag po sa atin ay ambassadors. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, ambassador pala ako. Yan. Sipin mo, ang bawat isa sa atin ay representative ng Lord, ambassador ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At merong Diyos, ang hari ng mga hari, ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Back up ka ng authority. Back up ka ni Jesus na King of Kings and Lord of Lords. At binigay ang kapangyarihan na yan lahat sa Kanya. Amen? So kapag alam mong back up ka pala, na hindi ka lang nagsasarili, nang hindi sa iyong sariling lakas, kaya mong ipahayag, ikwento, at ipangalat ang salita ng Diyos. Christ's supreme authority. The Bible consistently affirms that Jesus has absolute authority. He has the authority over creation. Sabi po ng Colossians 1 verse 16, for by Him all things were created. Baka nagtatanong ka, bakit magkaroon ng authority si Jesus? Hindi lang siya basta Diyos, kundi ang sinasabi ng Biblia, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Basahin po natin ang verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. So diyan po sa salitang yan, na-establish na po yung kapamahalaan, na-establish na po yung kapangyarihan and the authority of Jesus over all creation. Na ang lahat ng nilikha, lahat ng nandyan na nakikita po natin at hindi nakikita, even the authorities and rulers, lahat po ng yan ay nilikha ng lahat ng nasa langit at lupa
sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kaya nga po sa Genesis pa lang, no? Doon pa yung the Word, yung salita. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, andun na. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Jesus has the authority over our salvation. Sabi po ng Revelation 7 verse 10, salvation belongs to our God. Sinisigaw niya ang kaligtasan ay, andyan po ba kayo? Basa po, nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. So yung authority ni Jesus not only sa mga creation but even to our salvation. Kaya po kahit anong gawin ng tao, kahit anong sino pang lumabas dyan at sabihin niyang maliligtas niya ang tao, hindi po totoo yun. Dahil ang kapangyarihan, sabi po dyan, ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating Diyos. Sa nakaluklok sa trono at sa kordero, the Lamb of God. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. The authority of Jesus over evil. Sabi po ng Philippians 2 verse 10 to 11, that at the name of Jesus, basa po tayo, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Alam niyo po, kapag na-meditate po natin, yung ilan lang po yan sa mga talata na nagsasabi na hindi talaga tayo dapat matakot para ikalat ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil sa umpisa pa lang po ng Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and earth has been given to me. Pinadala tayo ng Lord, pinahahayo tayo ng Panginoon para i-share ang kanyang salita ng kaligtasan. Back up ka. Bilang ambassador ng ating Panginoong Yesus, back up ka ng Diyos na lumikha, na nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ng Diyos na nagligtas sa ating lahat, ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng gawa ng kaaway, na lahat ng pangalan ay luluhod at magpupuri at magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. If Christ has all the authority, kung minemeditate po natin ito habang inyong naririnig, masasabi niyo sa sarili niyo na kaya ko pala. No? Kaya ko palang magkwento patungkol kay Jesus. Kaya ko palang masabihan yung aking kaibigan, yung aking mahal sa buhay, at matanggap nila si Jesus bilang tagapagligtas. If Christ has all the authority, then we can evangelize with confidence. There is no place too dark, no heart too hardened, and no culture too resistant that His power cannot break through. Kapag alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, minsan naiisip natin, sharean ko ba to? Nasa Kanya na ang lahat. Baka wala siyang kailangan. Wala pong matigas na puso na hindi kayang buwagin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa panahon ni Jesus, during Jesus' time, the Roman Empire was the dominant world power. At ang emperor bilang king of the land, no, yung pinaka-nakapangyayari sa panahon ng Roman Empire, sa panahon ni Jesus, ay siya yung may absolute authority. Na kapag sinabi niyang mabubuhay ka, mabubuhay ka. Mamamatay ka, mamamatay. Just by the command, no, ng emperor, nakapangyayari ang lahat. Kaya alam niyo po ba, sa panahon nang nabubuhay ang ating Panginoong Yesus sa laman, no? being a man, at maging sa early church, sa panahon ng mga apostles, Jesus proclaimed greater authority than any other ruler. Na sa mga panahon na yon, na yung mga disciples, it was both comforting and challenging. Isipin mo, Matthew 28, sinabi ng Lord, all authority is given unto me, go and make disciples of all nations. Tapos,
i-share mo sa mga tao at sasabihin mong walang ibang tagapagligtas, walang ibang Panginoon kundi si Jesus. Eh yung magsabi ka that Jesus is Lord sa mga panahon na yon, it means death. It means the life, no? Ibig sabihin, grabe yung challenge. Hindi ka pwedeng magsasabi na si Jesus ang iyong Panginoon. Si Jesus ang iyong tagapagligtas. Bakit? Kasi nga, yung Roman Emperor, siya lang yung may kapangyarihan sa lahat. Hindi ka pwedeng magsabing may ibang Panginoon, may ibang ruler. Di po ba mas maganda ang panahon natin ngayon? Walang nagbabawal, walang katumbas na kamatayan ang paghahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Wala naman diyang pag nakita kang nagpre-preach, dadamputin ka. Wala. Wala rito sa Pilipinas. Amen po ba? Ano lang po ba ang nagiging kulang? Dahil marami tayong ginagamit na dahilan para masabi natin, ma-justify lang para hindi tayo mag-share ng gospel. During that time, they live in a time when proclaiming Jesus as Lord could lead to persecution. Yet they understood that Jesus' authority was greater than the threats of Rome. Kaya nakita niyo po yung mga susunod na mga kwento in the book of Acts, di po ba? Si Stephen at that time, nag-share siya ng gospel. Hindi lang si Stephen, even sila Paul, sila Peter at that time, after the Pentecost. Di ba kapag sila ay nagpre-preach ng gospel, nagpupuntahan agad yung mga manguhuli sa kanila. Di po ba? Ikukulong sila. And even Stephen, siya nga po ay binato hanggang siya ay mamatay. Di po ba? Ibig sabihin, mas dapat nga natatakot ka at that time dahil it will cost your life. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Pero ngayon, hindi Ngayon, it will cost our time. Parang ang kapalit kasi para magbigay ka ng panahon, magpagamit sa Panginoon ay yung mga time natin na tila para mapasaya lang tayo. Mga panahon na ginagamit natin sa mga bagay na hindi naman nagkakaroon ng kabuluhan sa ating buhay. Pero sa mga panahon ng ating mga early disciples, it means their life. Our mission is not dependent on worldly acceptance, but it is backed by the highest authority in the universe. Amen po ba? Amen po ba? Pag may nagtanong sa'yo, sino nagbigay sa'yo ng kapangyarihan para i-share mo ang gospel? Aba, back up po ako ng King of Kings and Lord of Lords, no other than Jesus, my Savior. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, sa pagkakataong yung sinabi po na word na go, yung go and therefore and make disciples, yung pinanggalingan po nito palang salita, originally, it is parang ongoing. Yung pinaka-word niya po ay as you are going. No? Yung word po palang go, ang sinasabi ron, habang ikaw ay nabubuhay, as you go your life, nakukuha po ba natin? Ibig sabihin kung paanong ikaw ay araw-araw on your everyday life, ang sinasabi, as you are going, sabi diyan, preach the gospel. That it means as we do and live our daily lives, kailangan po, tayo po ay nag-go, therefore, and making disciples. Amen po ba? Kaya ang pinaka-mission po talaga ng Panginoon for us to make disciples. At paano tayo magkakaroon ng mga disciples para kay Jesus? That is to preach the Word of God. Amen? At hindi dun matatapos dahil ang pinaka-mission natin ay gumawa ng mga tagasunod. Hindi lang converts, hindi lang yung maboborn again ngayon, bukas wala na. Hindi na natin nakikita, hindi natin pina-follow up, hindi natin kinukumusta. Ang utos ng Panginoon, make disciples. Amen po ba? Kaya nga po, we are called to share the gospel at work sa ating neighborhood, in our family. Evangelism is not limited to church service. Every Christian is a missionary in their own community or in their own circle. Kaya nga po, hindi po nagkaroon ng church para dito tayo mag-evangelize. Tama po ba? Kasi puro evangelize na to
tayo po ay tinawag para sa mga tao sa labas. Amen po? Kaya ngayon pong darating na Holy Week, meron po tayong mga activities, no? Hindi po yan basta activity, kundi yan po ay mga evangelism na gagawin po natin. Magkakaroon po tayo ng mga film showing again this coming Holy Week sa Don Bosco and Moonwalk. I-announce po yan. In-encourage po namin kayong sumama, no? Para maranasan po natin na makapag-share, makapag-pray doon sa lahat ng mga maso-soul win. Amen po ba? Magkakaroon po tayo ng mga vacation Bible school para kahit yung ating mga anak, yung mga bata sa mga community ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? At magamit yung mga batang yan para ma-evangelize yung mga magulang nila. Amen po ba? Alam niyo po yung ating children ministry, kahit saan po sila. Ang kwento nga po ni Pastora Vivian, kahit dyan sa may tapat lang ng BDO, yung parking dyan, doon sila nag-Bible study. At nagagamit po ang mga batang ito para maabot ang mga magulang nila, ma-meet ang mga magulang. Andiyan po ba kayo? Ibig sabihin, hindi po tayo nalilimitahan ng mga kaparaanan dahil lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa ating Panginoong Yesus para tayo ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po si Moses, naalala niyo po ng Exodus chapter 3 verse 4, nung siya po'y tawagin ng ating Panginoon para iligtas ang Egypt. Ano pong sabi niya? Sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh? Diba? Sabi ni Moses, bakit ako? Sabi nung ano niya, ba't ako? Parang sa mga naguhugas lang ng plato yata yung mga ba't ako. Diba? Pag nagsabi yan, Lord, whom shall I send? Bet ako. Baka ganun, no? Ganun yung sinasabi niya. Para si Moses, sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh? Sabi niya, nakaisip pa siya ng ibang dahilan. Naku, nauutal nga po ako magsalita. No? Hindi nga po makapagsabi. Pilipit po yung aking dila. Pero ano pong sabi ng Lord on Exodus chapter 3 verse 12? Sabi niya kay Moses, I will be with you. Amen? Sinasabi ng Lord, kay ano yung kakulangan mo, kung ano yung diferensya sa'yo, kung ano yung mga excuses na iniisip mo para makita mo yung sarili mong inadequate ka, ang sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang qualification mo para mag-share ka ng Word of God. Ang sinasabi ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan ay nasa akin. Therefore, sasamahan kita para magamit ka ng ating Panginoon, sasamahan tayo ng ating Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Many of us feel inadequate, but God's calling is never about our abilities. Amen po ba? Kaya kapag may mga house-to-house po tayo ulit, no, sa mga susunod na araw, pag may mga, pupunta tayo sa mga kalye, hindi naman natin sila kakilala, nagsishare tayo ng gospel. Alam niyo po ba sa panahon na ngayon, mas receptive yung mga tao, bibihira, based sa mga nakaraang house-to-house natin, bibihira ang tumatanggi. Lahat tinatanggap. Isipin nyo, ang sarap na po ng panahon ngayon. Kulang na lang po talaga ng sipag. Ayan. Kulang na lang po talaga na bigyan natin ng panahon. Hindi humahanap ang Diyos ng magagaling. Hindi humahanap ang Diyos ng mga maabilidad. Humahanap ang Panginoon ng mga available and willing na magpagamit sa Kanya. Amen? Palakpakan nga po natin muli ang Lord. Hallelujah. Meron pong isang story about William Carey, the father of modern mission. In the 1700s, si William Carey po ay tagagawa, no, ng sapatos. Isa po siyang shoemaker. Wala po siyang formal education. Maaring nakapagtapos lang po siguro siya ng mga elementary na mga education. Pero iba po yung klase ng kanyang passion for missions. At nung mga pagkakataong yon, nag-propose siya, no, sa kanilang church na magpadala tayo ng missionary sa India. Sabi ng isang leader doon, umupo ka na lang, huwag ka nang mangarap kasi kung gusto ng Lord maligtas yun, di ililigtas ng Panginoon yun kahit hindi ka tumulong. Sabi ng isang elder ng church. Pero si William Carey, kahit
na sinarinig niya yon, but with a burning passion for mission, he refused to believe this. Dahil alam niya yung sinabi ng Panginoon na humayo at gumawa ng mga disipulo ng mga bansa. Then he declared, sabi niya, expect great things from God, attempt great things for God. Amen? Ang sabi ni William Carey, sige, tama na ikaw ay mangarap o umasa ng mga dakilang bagay mula sa Diyos. Pero ikaw rin mismo ay gumanap at gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon sa paghahayag natin ng Kanyang salita. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po sabi, kapag ngayon pong time na to, meron po ba tayong iniisip natin na meron bang, kung meron tayong iisiping isang tao na kailangan nating ma-sharean ngayon, sino po yan? At kakayanin mo ba dahil sa authority na binigay ng Lord para ma-share po ang Kanyang gospel? Number 2, His Spirit empowers us. Christ is sufficient in spreading the gospel. Bakit? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang gawin ang assignment na binigay ng Lord. On Acts chapter 1 verse 8, basa po tayo. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang sabi rin, you will receive power. So yung kaninang sinasabi na all authority has been given to Jesus, this time ang sinasabi that authority has been delegated, ipinapasa ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit? Kasi may assignment na pinagagawa ang Diyos sa atin. That is to go and preach the gospel and make disciples of all nations. After Jesus assured His disciples of His authority, He promised that something even more crucial, and that is to the power of the Holy Spirit to carry out the mission. Kung mapapansin po natin, no, on Acts chapter 1, after na si Jesus po ascended to heaven, very excited na, supposed to be, no, yung mga disciples na kung ano man, maaaring bumalik sa kanilang trabaho or gawin na talaga yung assignment na binigay sa kanila ng Panginoon. Jesus did not tell His disciples to begin evangelizing immediately, but instead, He told them to wait in Jerusalem for the Holy Spirit to come unto them. Bakit? Because evangelism is not something we can do in our strength. Hindi po natin kakayanin ng sarili nating lakas. We need the supernatural strength, wisdom, ability that comes from the Holy Spirit. Kailangan i-empower tayo ng banal na Espiritu para magawa natin yung assignment. Alam niyo po, hindi lang po mag-share ng gospel eh. Ang kailangan, no, yung ito ngang anniversary team natin last year, hindi lang nag-share ng gospel. Ang gusto ng Panginoon, yung bawat salita na ikikwento mo sa mga tao, may kakambal. Amen po ba? May manifestation ng signs, wonders, and miracles. Amen po ba? Meron talagang, sige, palakpakan nga po natin si Lord. Kapag ganun na, hindi yan gawa ng tao. Na makapag-share ka, tapos may kadugtong na kung ano yung sinashare mo, yun ang nagaganap. Di po ba? Nag-share ka ng kaligtasan. Hindi maintindihan ng tao, nakausap mo, ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ba may umihipo sa puso ko na magsisi ako sa aking kasalanan? Iniisip natin, pinapuwersa natin yung tao, uy, magsisi ka, maiyak ka. Hindi po. Ang trabaho natin ay ipahayag ang salita ng Diyos, to share Jesus. But it is the power of the Holy Spirit to convict
person. Amen po ba? Napaguhin ang kanyang buhay to transform and touch the hearts of people. Kaya pag ganun po ang kaisipan natin, kasi parang minsan, no, naisip natin, na-touch ba to sa sinabi ko? Naiyak ba siya? But parang hindi na po natin trabaho. Trabaho po ng banal na spirito na pa-realize sa isang taong sinesharean mo na siya'y makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas na si Jesus na kinikwento mo. Amen po ba? Trabaho ng Holy Spirit yun. Hindi natin kailangan ng dramatic na para lang maiyak yung tao. Ang kailangan natin ay ang banal na spirito to touch their lives, to touch their hearts, to cause them to repent. Amen po ba? Trabaho ng banal na spirito. Kaya it requires supernatural power. Yung sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power. Yung word na dynamite po natin ngayon, galing po yan dyan sa word na ginamit sa Acts chapter 1 verse 8. Na ibig sabihin lang po na ang banal na spirito is just like a dynamite. It is explosive and supernatural ability. Nakakaiba na, alala nyo po si Peter after the Pentecost. They were baptized in the Holy Spirit. They speak in tongues. No? At sinabi, puro napuspos sila ng kapangyarihan ng Santong Spirito. Dumating na yung gift na pinaantay sa kanila ni Lord. Ano pong nangyari? Nag-preach po si Peter. Sabi nung nag-preach po siya, sabi ng mga tao, ano yung, di ba fisherman, isang mangingisda? Di ba, mga taga-Galilean, sinasabi lang po mga uneducated, hindi kilala, hindi marurunong. Pero ba't ganun siya magsalita na ang kanyang sinasabi tumutusok, kumukurot ng puso natin. Amen po ba? Hindi dahil eloquent speaker si Peter. At kung titingnan natin ang buhay ni Peter, hindi yan maglalakas ng loob magsalita. Bakit? Mumultuhin siya dapat lagi ng kanyang kamalian kung paano niya dininay si Jesus 3 times. Di po ba? Kung marami niya kapalpakan sa buhay, maaaring magdadalawang isip siya to preach. But it is the power of the Holy Spirit na nirestore, na naunawaan ni Peter na hindi ko to kakayahan, kundi ang kapangyarihan ng Santong Spirito ang magbibigay ng paghahayag ng salita ng Diyos ang may kapangyarihan sa kanila. Ano pong nangyari? 3,000 men, 3,000 tao ang lumapit, nagrepent at kinilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Amen? And that is the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Without the Holy Spirit, we may lack boldness. Ano po yung boldness? Hindi lang ito yung basta, ano ba yan? Hindi lang po ito yung parang tapang, pero ito yung lakas ng loob. No? Yung boldness na sa kabila ng nakikita mo, whatever the circumstances, sa sarili mo, sa paligid mo, o anumang mga bagay na nakikita mo, hindi ka mag-aalangan, hindi ka matatakot, matapang ka, malakas ang salita, malakas ang loob mo, magsalita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit? Because it is the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, our words may be ineffective. Maaring may magaling ngang magsalita, pero hindi makapag-convict ng puso ng tao. Maraming mga taong magagaling, di ba, mag-speech, di po ba? Pero marami tayong nakikita, mga walang alam, hindi naman mga aral, hindi naman magagaling magsalita. Pero ang bawat salita nila ay pinupuno ng demonstration of the power of the Holy Spirit. Amen? Naalala niyo po si Paul, doon sa Corinth, meron pong isang tagapagsalita na si Apollos. Diba? Christian po siya, preacher po siya. Magaling siyang magsalita at maraming mga taong gusto sa kanya.
Pero ano pong sabi ni Paul? Ako ay nagsasalita sa inyo, hindi sa magagaling na salita, kundi sa kapangyarihan at demonstration. Ibig sabihin, bawat salita na kanyang sinasabi sa Biblia ay sinasamahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Without the Holy Spirit, we may be afraid of rejection. But with the Holy Spirit, even ordinary believer can speak with power, wisdom, and conviction. Kaya po sa ating pag-share ng gospel, ang banal na Espiritu, He gives us the boldness. On the day of Pentecost, yun po, nabanggit ko kanina na paanong si Peter ay tumayo sa harap ng napakaraming mga tao at 3,000 ang kumilala sa Panginoon. He gives us the right words. May mga pagkakataong yun yung dahilan natin eh. Di po ba? Anong sasabihin ko? Yan. Di ang sabihin natin, lalo na kung bago tayong mananampalataya, ano yung narinig mo during the preaching? Ano yung naranasan mo? Ano yung ginawa ni Jesus sa buhay mo? Sabi ng Luke chapter 12 verse 12, do not worry about what will you say, for the Holy Spirit will teach you at what time, what you should say. Sino po yung naka-experience na nung meron siyang kwentuhan, tapos nung nagsimula siya na magkwento patungkol kay Jesus, dire-diretso na yung nasabi niya. Amen? Tapos nung natapos mong masyera, napatanggap mo, bigla mong naisip, paano ko nasabi yun? Saan galing yung mga salita? Sino pong naka-experience ng ganon? Amen po ba? Saan galing yung mga sinabi ko? Pag pre-practice mo, parang, di ba? Parang saan humugot? Saan ang galing yun? Kaya sabi, no? The Holy Spirit gives us the right words. He convicts the hearts of the sinner. No? Sabi diyan, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Hindi natin kailangang paiyakin ng mga tao. Dahil para makapagkwento lang tayo ng parang nakakaiyak na salita, hindi po. Ang banal na Espiritu ang kayang humipo ng puso ng mga tao, baguhin ang kanilang kaisipan at sila ay magsisi sa kasalanan. Kung paano yun ang ginawa ng banal na Espiritu sa atin. He guides us to the right people. Sa mga taong dapat nating ma-share ng gospel. Makita po natin, no, si Peter, in the book of Acts, si Peter, he denied Jesus 3 times, but after the Pentecost, the 3,000 people were saved on Acts chapter 2. Si Stephen po, no, filled with the Holy Spirit, preached even as he was being stoned to death. Binato siya ng mga tao kasi nga naghahayag siya ng patungkol kay Jesus on Acts chapter 7. And even Paul. Si Pablo po on 2 Corinthians 11:23 to 28, the persecutor of Christian became a fearless evangelist. Kaya nga po, sinasabi po diyan sa atin, in the early church, no? Sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, yung binasa natin kanina, sabi po diyan, and you shall receive power and you shall be my witnesses. Ano po dyan, no? Tayo daw po ang yung magiging mga saksi. Alam niyo po, yung word na witnesses, yung word na martyr. Yan, yung word na martyr natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ay doon po nanggaling yung word na witness. Yun yung pinaka kahulugan, no? Yung pinanggalingan na word na witness on Acts chapter 1 verse 8. This is where we get the word martyr. Kaya nga kung titingnan po natin, it means that witnessing for Christ is not just speaking about the truth, but it is about being willing to lay down everything for the gospel. Sa panahon po ng mga apostles, talagang katapat buhay. Nakukuha po ba natin? Ang katapat ng pag-share ng gospel at pagkikwento patungkol kay Jesus, ang katapat ay buhay. Talagang buhay, in a way na mamamatay. No? Mamamatay, paparusahan, no? Maaaring batuhin sila, at marami po sa mga apostles, sila po ay iba-iba yung paraan ng yung kanilang kamatayan. Yung iba po, meron pong reported na
nilubog sa kumukulong tubig o kumukulong mantika. Meron si Peter, siya ay ipapako pero hindi siya pumayag, no? Pabaliktad, hindi niya kayang tularan yung pagpapakapako ni Jesus. Even si James, di po ba, in Acts chapter 12, James was executed by Herod kasi nung nakitang tuwan-tuwa yung mga tao na pinipersecute yung mga tagasunod ni Jesus, si Herod at that time nagpapahanap pa ng ibang mga Christians. Kaya nga di ba si Paul at that time, ang trabaho niya hanapin na parang mga daga, no? Yung mga Kristiyano para sila ay patayin. During that time, to be a witness means to be a martyr. Kaya nga, no, siguro kaya galing dun yung word na martyr natin ngayon, sa word na witness, is kasi katumbas ng aktual na buhay mo. Tayo po, hindi naman po buhay ang hinihingi. Hindi naman tayo magpe-preach ang gospel dito at tayo ay ikukulong o tayo ay mamamatay. Pero, what does it means to your life? Ano po ba ng bahagi ng buhay natin na maaari nating i-give up para lang makapag-share tayo ng gospel? Kaya pag may mga panahon po, no, ang ko nga po, lagi tayo pong may gospel tracts dyan. May mga, hindi ko alam kung may mga Bible pa tayong maliliit, no? Pero may gospel tracts po tayo. Kung hindi nyo po kayang magsalita, hayaan nyo pong ang pag-abot nyo ng mga polyetos, ng mga gospel tracts, magsalita para makapag-share po kayo ng gospel. Andyan po ba kayo? Amen? Kaya nga po, even Peter and Paul were martyred in Rome. James was executed by Herod. Stephen was stoned to death while preaching. Kaya nga mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, ano po bang mga bagay pa ang nagiging dahilan para hindi tayo makapag-share ng salita ng Panginoon? Si D.L. Moody po, isa pong sikat na mangangaral. Minsan po ay nag-preach siya sa napakaraming mga tao. Magaling po siyang magsalita eh. Yet, he admitted that he was lacking something. Minsan may dalawang elder na babae lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, Mr. Moody, you need the power of the Holy Spirit. And by that time, hinanap niya, no? Napuspusin siya ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. And then the Lord talked to him. At tinanggap niya po yung bautismo ng Santong Espiritu. And since then, napakadali para mag-share ng salita ng Diyos with power dahil siya ay pinuspos ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sabi po ni Charles Spurgeon, without the Holy Spirit, we can do nothing. We are like ships without wind. We are useless. Kapag hindi po natin hiningi ang kapuspusan ng Santong Espiritu, ang katulad raw po natin ay isang barko na nakadak lang dyan o nasa gitna ng dagat na walang hangin. Hindi pumapalaot, hindi gumagalaw, hindi umaabanse. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu para tayo ay makapag-share, makapagkwento patungkol kay Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi diyan, Jesus promised you will receive power. Tayo po ba ay mananampalataya at tatanggapin ang kapuspusan ng Santong Espiritu? In our conclusion, Christ is sufficient in evangelizing the world. Amen po ba? Sapat po si Kristo para ma-share po natin ang salita ng Diyos. Why? Because Christ is completely sufficient in our mission to evangelize the world. His authority. Ngayon, alam mo na, sino ba yung nag-utos? Kanino bang kapangyarihan ikaw ay susunod para mag-share ng kanyang salita? At hindi ka mag-aalala na kulang ka, natatakot ka, o baka i-reject ka ng iba. Dahil sabi ni Jesus, tinanggap mo ang kapangyarihan ng Santong Espiritu upang ikaw ay maging witness. Ikaw mismo ang magsasabi ng ginawa ng Diyos para sa iyong buhay. This means that we are never alone
We are powerless or ineffective kung wala ang kapunuan ni Kristo sa ating pong buhay. And lastly, on 2 Corinthians chapter 3, verse 5, now that we are sufficient, basa po, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. It is the sufficiency of God that is in us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. Kapatid, meron ka bang, kanina yung natanong ko, no? Kung may isang tao na kailangan mong ma-sharean ngayong araw na to, sino yon? At dahil na-realize mo na kailangan niya ng kaligtasan at makilala si Jesus. Sa kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na kay Jesus sa langit at sa lupa. Hindi po doon natapos. On Acts chapter 1 verse 8, ang sinabi ron that but you shall receive power. Yung kapangyarihan na yan, kapamahalaan, ipinasa, ibinahagi sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Santong Espiritu para tayo ang mismong maging tagapagsalita ng Panginoon. Kapatid, kung darating ang Lord ngayon, naiisip mo ba kung magra-rapture today, sa pamilya mo, meron bang mukhang hindi makakasama? Sa kaibigan mo, sa palagay mo, meron bang hindi makakasabay sa rapture? O sa mga kakilala mo? Naway bigyan pa tayo ng panahon ng Lord. Para ang mga hindi tayo makontento na sarili lang natin ang ligtas. Amen? Amen? Amen. Kaya yung mga dahilan na yan, burado na yan. Dahil ang nagsugo, ang ikaw yung pinaka-ambassador ng Lord. Back up ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Why don't we recommit ourselves to God, to the mission, to the great commission na binigay sa atin ng Panginoon? For us to go and preach the gospel and make disciples of all nations. At maging yung sa Acts 1:8 that we shall be witnesses sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, sa ating community, sa ating pamilya. May we give our lives, our service again to the Lord. May we sing that song. Thank you, Lord. Lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Midhit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang
at pagmamahal. May we Ay sing it sa'yo again. Yung mga kayang dalawang kamay ang itaas sa Panginoon. Ang buhay ko Yes! Here is our life. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal. May we sing it again? Yung mga boses po natin marinig. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lang. For the last time, very softly. Buhay ko Kapatid, kanino mo ba ibibigay ang buhay, lakas, serbisyo na meron ka? Kundi kay Jesus, para kanino yan? Kung hindi mo ilalaan ang lahat sa iyo kay Jesus, kanino mo yan inaalay? Karapat dapat lang balikan ng paglilingkod ng ating buong buhay ang ating Panginoong Jesus. hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Hallelujah. May we express our surrender and commitment to God by raising our hands to the Lord. Panginoon, ang aming inawit, ang aming buhay ay isang pag-aalay sa iyo. Hindi lang kami mabubuhay na humihinga and enjoying the life, the favor, and the blessings that comes from you. Paano ka ba namin, Panginoon, mapaglilingkuran? Paano ka ba namin mabibigyan ng kasiyahan? Paano ka ba malulugod sa aming buhay? The very reason you came here on earth, you died for our sins. Hindi lang para sa amin, kundi ang napakaraming tao na makarinig ng iyong salita, kumilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gamitin mo po ang aming mga buhay. Marami kaming pagkukulang. Tama, Panginoon, natatakot kami, nag-aalala kami, dahil wala kaming kakayahan. Pero Lord, kami ay mga ambassadors mo. The authority, yung backup kami ng Diyos na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. That all authority has been given to you, Jesus. At binahaginan mo kami, Panginoon, ng kapamahalaan, ng kapangyarihan, upang kami yung maging mga tagapagsalita ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan mo po kami sa pang-araw-araw naming buhay that we will always, Lord God, live a life, Lord, na kinikwento ka namin. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, kung paano namin mapapakilala ka sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin, kakilala, kaopisina, kaeskwela, o sino man, kahit yung wala kaming koneksyon sa kanila, even the people on the streets, even, Lord, sa aming mga community,
May our lives be a living testimony na kami ang mga taong niligtas mo, binago mo at pinagpapala ang aming mga buhay. Gamitin mo kami, O Diyos, to do, Lord God, yung assignment namin, Panginoon, to go and make disciples. Huwag kaming tumigil mag-share, huwag kaming tumigil mag-alaga ng mga bagong mananampalataya. Huwag kaming tumigil maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil kung hindi ka namin paglilingkuran, kung hindi para sa iyo ang aming paglilingkod, para kanino ang buhay na ito? We are not here on this place, on this earth. Our true home is with you, Jesus, in heaven. Hayaan mong marami pa kaming mapapunta ng kalangitan sa pamamagitan ng buhay naming nagkikwento kung sino ka, Jesus. Hayaan mong gamitin mo ang aming mga bibig, ang aming mga lakas, maging yung mga panahon namin na kung saan namin ginagamit sa mga walang kwentang bagay, walang kabuluhang bagay. Sa halip, magamit namin ito, Lord, to speak about Jesus, what you are doing in our lives. Patuloy mo pong pagpalain ang iyong mga anak, ang buhay ng iyong mga anak na iyong pinagpapalay, mga patotoo na may Diyos kaming totoo, buhay, makapangyarihan. Yung mga answered prayers, Lord, namin, mga kagalingan na tinatanggap namin, yung pag-ahon mo sa amin mula sa kahirapan, yung pagpapagaling mo sa aming sakit at karamdaman, nagpapatuloy kang gumagawa ng mga dakilang bagay sa aming buhay. And even right now, you are doing great things in your people. You are answering all their prayers. You are healing them from all their sickness and diseases. And even their loved ones, Lord. Panginoon, ang mga panalangin na yan ay yung sinasagot at patuloy na gumagawa ka ng dakilang bagay sa iyong mga anak. And we receive, Lord, your blessings, your favor, and your miracle. Araw-araw, magkikwento kami ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Gamitin mo ito, Panginoon, ang mga patotoo na ito, na marami pang taong maniwala, manampalataya, na may Diyos na buhay, may Jesus na nagliligtas. Gamitin mo kami as we live our lives every day, speaking about Jesus, your great salvation for all people. Maraming pong salamat. Anoint your people. Anoint the lips of each one of us here. Anoint our heads, our minds, our hands, Lord God. Everything, Lord, in us. Anoint it, Lord, that we will do it every day. We live our lives every day, Lord, under the power of the Holy Spirit. Under the supernatural of the power of the Holy Spirit. Walang takot, aalisin mo ang takot, pangamba ng mga rejection, lahat ng mga hadlang na yan, Panginoon, ay yung inaalis at tinatanggal at winawasak sa pangalan ni Jesus. At pinapalitan mo ito ng katapangan, lakas ng loob. Panginoon, hindi kami mag-aalala sa aming mga sasabihin dahil tuturuan mo kaming magsalita. Manangan lamang kami, Lord, dahil kaya kami natatakot dahil nagdedepende kami sa aming kakayahan. Ngunit magiging matapang at malakas ang loob namin dahil may Diyos na nagsabi sa amin na, Lord, kasama ka namin hanggang sa pinakadulo ng mundong ito para ipahayag lamang ang iyong salita. Thank you, Lord God, for that great promise, the authority, and the empowerment of the Holy Spirit. We thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. In Jesus' mighty name, and everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.